Okay, so and guys, no, so we are now ready to create our workflow. So from our last video, so natutunan natin yung mga AI agent basic. So, ano yung mga terminologies, ano yung mga things, no, na kailangan nating maintindihan muna before we can start creating our workflow. Okay? So for this demonstration, ang ating agenda would be mag-create tayo ng executable script to check yung ating mga development tools. Okay? So, ideally guys, no? So, especially if nandun tayo sa lab natin. So, kung halimbawa, hindi naka-install yung mga tools na ginagamit natin, 'di ba? So, sometimes, ang ginagawa natin is, tina-check muna natin kung naka-install ba sila. O kung hindi, so, tina-try nating install yung mga tools na yon before we can start. Okay? So, usually, ginagawa natin, if you want to check kung may NPM ba sa, dito, sa machine, so, we're just typing npm version, okay? And then, kapag may version na lumabas, so, installed siya, diba? So, ganyan ginagawa natin, no? Kung PHP naman yung gusto niyo makita, so, ganito yung ginagawa natin. And, all throughout our development, so, multiple yung mga tools na ginagamit natin to sa ating development, 'di ba? So dumadami siya, nag-spawn natin siya. So ganoon na yung parang naging standard sa industry, no? So more like a tawag doon, more like a tawag dito, parang we're building software through different tools. Okay? So gusto nating ma-reduce yung parang tawag dito, yung setup time na yon, no? Para makapag-start tayo ng development. So the goal is we want to create a script para mangyayari during the dito, during the start ng session natin is gagawin na niya yung mga check na yon para gagawin is diretso na agad tayo sa task natin. Okay? So script siya na i-execute natin, no? Each time. So ano ba yung mga development tools na kakailanganin natin? So una-una, ayan, so we need to have Node. No? So kung node development yung project na gagawin natin, which is by the way dito sa demonstration, no, or later on dun sa application na gagawin natin, we will be using Node as our runtime. Okay? Tapos for the dependency manager, we're going to use npm. Tapos yung ating, syempre, obviously yung ating tooling agent, we will be using OpenCode. And then para dun sa ating um, sa SDD, no? So spec driven development. Since like I said, may gagamitin tayong tool doon. So we will be using SpecKit. No? So more on this guys, no, pag nandun na tayo sa part ng SpecKit, pero it's something din siya na kailangan nating install via using yung specify. Nakalimutan ko ding ilagay dito, no, is that we need to make sure na meron tayong Git. This is for our source code version control. Source version control, sorry. SVN, no? Sorry, hindi SVN. SVC. Ayan. Anyway, so that's what we call, to be honest, no, for Git. So that's a source version control. Aside from this, kasi possible na kunyari, yung machine, no, very fresh start siya. So possibly na hindi pa naka-install yung Git. No? So hindi kasi native to no? So you need to install Git para magamit natin siya sa system natin. And also, aside from development tools, no, ang kailangan din pala natin gawin is that for existing repository, so ang kailangan repository, ayan. So ang kailangan natin gawin dito is we need to clone the repo, okay? Tapos clone the repo. Ganun gawin natin, no? So lagyan natin dito sa taas siguro. Hindi, wag na lang. Dito na lang. Okay na yan. So we need to clone the repo. Okay? So before we even test yung mga development tools na meron tayo, well, actually, for you to clone a repo kasi kailangan meron kang Git. Okay? So anyway,
So we need to install muna yung development tools, and then after that, we need to clone our repo. Tapos after that, execute yung ating install. So if we're using npm, so we need to npm install after ng ating cloning. Tapos, ang next na gagawin is restoring yung ating mga environment variables. Kung meron man. Okay? Anyway, so I think we can skip yung restoring the environment variable, no, para lang maging simple yung ating dev tool check. Kasi ang idea dito is to check yung mga tools and then kunin yung repository. Yun lang, no? And then more on the further setup pa is manually na natin siyang gagawin. Okay? So para lang simple lang yung ating maging output for this. Okay, so yung agenda, we need to create a check development tools plus yung ating existing repo cloning. Right? So, paano natin siya gagawin? So, dito, as you can see, meron tayong mga files dito. No? So, please don't mind those files kasi something siya na tatanggalin ko rin. No? So, hindi siya part ng ating, workflow. Kaya lang siya nandito, no? It's because yun yung ginagawa ko kasing notes, no? Para during during the video, no? Para meron kayong visual aid. So anyway, wala yan, hindi yan kasama. So ang parang pinaka-native na folder na kailangan natin gawin dito or files is that yung tinatawag nating .open code. Okay? So yung .open code, nandito lahat ng mga kakailanganin nating yung mga concept na tinuro ko, yung ating skills, yung ating command. So dito natin lahat ilalagay yung mga MD files na yun. Okay? So another thing, yung ating agent context file, yung ating agents.md. So basically nandito yan sa ating root. Okay? So outside siya ng ating open code. So dito natin ilalagay yung ating agents.md. Okay? So dyan siya. And then, yung tools, no, like I said, itong mga tools, it's something siya na, something siya na, yung mga built-in na lang yung gagamitin natin. Okay? Alright. So after that, no, so ang kailangan natin gawin is we need to create yung ating mga skills. So, to create a skills, kailangan natin mag-create ng new folder sa loob ng open code. So, we call it skills. Okay? So, dito natin ilalagay lahat ng mga skill files natin. Okay? And then, another thing na gagawin natin dito would be yung ating commands. Okay? So, kailangan natin ng command para i-execute yung ating yung ating process. Alright? So, ano pa mga kailangan natin gawin? So, maybe we can write an agent here. So, pwede tayo mag-create dito ng agent para hindi natin gamitin yung default agent ng open code. So, para makita nyo rin kung paano siya. So, ang agent is here. You can add a new file here, and a folder, and then call it agents. Okay? So, para naman sa mga permissions, ayan. So, kung gusto nating maging itong workflow natin, very constrained siya and may control tayo sa mga pwedeng gawin ng agent natin. So, we need to add permissions. So, like I said, yung permissions natin is nandoon sa, buksan ko lang ulit yung open code. So, yung permissions natin is nandito sa opencode.json. So, yung opencode.json, so dito siya sa root natin ilalagay. So, add ka lang ng new file dyan, then sabihin mo lang opencode.json. Okay, so, copy natin yung format na to. Okay, copy na lang natin yan. Then, we paste it here. So, hayaan nyo lang tong swiggle line na yan. Kasi it's something siya na, so, meron siyang, untrusted something, no? So, hayaan nyo lang yan. Kumbaga parang nilalagay lang natin to just for the sake of
convention, no, for the JSON opencode.json. Pero parang gagawin natin dito or gagalawin natin dito is we need to set permissions para dun sa ating agent, no? So, let's keep it as is muna for the meantime. Kasi as we develop yung workflow natin, doon natin bibigyan ng access siya if we need to. So, importante lang makreate lang yung file muna for the meantime. Alright, so, ayan. Ang una natin gagawin is we need to identify, balik tayo sa agenda natin. We need to identify ano ba yung step-by-step procedure na gagawin natin, no? So, like I said, una muna, pag kunyari, nandun ka na sa computer. So, ready ka na, no? So, syempre, may mga kailangan ka munang gawin before you can start working do sa project mo. So, yung check tool natin. So, paano natin i-check yung tool? So, ano yung step-by-step procedure? So, yung unang step is, parang ginagawa natin, mag-open ng terminal, and then, itatype natin yung tool plus yung check version niya. So, kung git siya, so git -- version. Kung node -- version. So, mag-create tayo ng, yun yung gagawin natin, no? So, yung step-by-step procedure natin, so, nandun yun sa ating commands, no? So, mag-create tayo ng file dito, and then, pangalanan natin yung command natin ng generate-script.md. Okay? So, ito yung ating step-by-step procedure. So, gagawin natin dyan. So, yan natin step-by-step procedure. Okay? So, by the way, itong dalawang sharp na yan. No? So, it means header. Nag-create tayo ng header. So, sabi natin dito, so, follow these steps when generating the script. Okay, so ito yung susundan ng ating agent. So, step 1. Ano yung step 1 natin? So, naglagay ako dito ng 3 sharp. Ibig sabihin nun, yung title na to is related dito sa title na yan. So, ganun yung idea niyan. Okay? So, mas malaki ito na title compared dito. So, ito mas maliit siya. Okay? Pero title pa rin siya. Alright. So, like I said, no? Yung first step natin is, okay. Bago pala yung sinabi natin na parang git, no, -- version. Kasi ang goal ng ating script, no, or ng ating workflow is mag-create tayo ng script na tawag dito na compatible dun sa machine na ginagamit natin. So, syempre, iba-iba tayo ng machines, iba-iba yung operating system or yung platform na ginagamit natin. So, dapat lang na yung ma-generate na file is depende doon sa platform natin. So, if you're using Windows, dapat ito yung script. Pag Mac, ito dapat yung script. Pag Linux, ito dapat yung script. Okay? So, mangyayari dyan, yung first step natin would be, kailangan muna nating ma-identify kung ano yung platform ng machine na kung saan natin i-execute itong workflow na to. Okay? So, doon papasok, guys, yung tinatawag nating skills. Okay? So, yung skills natin, ibig sabihin, depende sa platform mo. Kasi paano nangyayari dyan? For example, sa Windows. Windows, ang native na scripting language sa kanya is PowerShell. Diba? PowerShell. Pag Linux ka naman, ang native na scripting language would be yung Bash. No, kung naka Mac OS ka naman, ang native natin dyan is yung tatawag natin Zero Shell. Okay? Although almost parehas tong Bash at Zero Shell, may mga konting differences lang, siguro mga 10% lang yung difference nila. Pero halos magkamuka yung code nila. Pero yung PowerShell, it's totally different siya compared dun sa Bash and sa Zero Shell. But anyway, regardless of your platform, dapat ang ma-generate nating script is based dun sa kanilang platform. Okay? So, kung halimbawa naka Windows ka, so hindi dapat Bash ang ma-generate mo. Hindi rin Zero Shell. Dapat akma dun sa language. So, dito papasok yung skills natin. So, yung bawat scripting language na yan, bibigyan natin ng
capability yung agent natin para makapagsulat siya ng ganitong klaseng mga scripts, no? So, to create the skills dito sa ating open code, so usually ginagawa natin dyan, dun sa skills folder, mag-add tayo ng new folder dyan and another folder ulit. Okay? So, ano yung una natin? So, PowerShell. So, sabihin na lang natin dito, PS generator. Generator. So, folder siya. And then, para naman sa bash, create ulit tayo ng another folder. So, bash generator. And then, para sa zero shell, create naman tayo ng zero shell o ZSH generator. Okay, so mga folder muna. And then, sa loob ng folder natin, mag-create tayo ng new file dyan. Gagawin natin capital lahat to capital skill.md. Okay? So, sa lahat ng folder, lalagyan natin siya ng skill.md. Okay? So, dito natin ilalagay yung kanilang mga capability. Okay? So, unahin natin yung PowerShell. Ano ba yung mga capabilities na pwede nating ilagay dito? So, usually, yung mga capability na yon, no, is something like, ano ba yung itsura ng syntax ng code sa PowerShell? Ano ba yung in-expect natin na syntax? Then at the same time, we want to make it simple yung scripting natin. Kasi if something siya na mag-generate ng script na very complex at di natin maintindihan, magdo-drawback naman yun, no, sa atin. So, nag-generate yung AI agent natin ng complex na script, di natin maintindihan. So, as much as possible, we want yung agent natin na mag-generate ng simple script lang. Okay? So, dito papasok yung constraint natin. Diba? So, within this constraint, yung AI natin magbe-behave lang siya accordingly. Diba? So, pag sinabi natin simple lang yung syntax niya, edi simple lang siya. Okay? So, sabihin natin dito, no, examples of simple syntax. Okay, so syntax, simple lang yung ano niya. No? So, bigyan natin ng content description. Below are some examples. And so, medyo nag-create na siya ng ano, ng autocomplete. Sige, i-ano lang natin, no? I-assume na lang natin. So, ito yung mga sample. Like, for example, if commands, ano yung dapat ano yung example, no? Usually, kapag nagke-create tayo ng code-specific text sa loob ng markdown file, ni-specify natin kung ano yung language kung ano yung language na yun, no? So, in our case, this is a PowerShell. So, to do that, tatlong backtick, tapos PowerShell. Tapos, i-enclose natin siya ng tatlong backtick. So, any text na ilagay natin dito would be considered as PowerShell script. Okay? So, meron na akong na-create na mga sample commands. So, i-copy-paste ko na lang dito. So, actually guys, no, you can search the Google, no, for the sample script na pwede nyo magamit. No? Basta something siya na basic lang. No? So, Google search nyo siguro mga example ng simple script sa PowerShell, sa Bash, and then sa Zero Shell, and then yun yung gamitin natin. Okay? Ito yung mga example. So, git process, git service, item. Tapos, lagyan din natin siya ng mga konting comment. So, para mag-comment ka sa loob ng PowerShell script is via sharp. Okay? And kaya may kita nyo green yung kulay niya. No? Kasi parang nabasa ng ating markdown file na these are all PowerShell script. So, magbe-behave siya accordingly. Parang ganun. No? So, these are the example, no, ng mga simple command. So, pag magsaset ng value or ng content, diba? So, ito ganyan. Mag-create siya ng file.text, tapos ano yung value. Tapos, kung paano naman mag-write ng output sa screen. And then, ganito rin. Pwede ka rin mag-write ng output like this. And then, kung gusto mo na meron siya mga formatting, no, like background color or foreground color, so, pwede nyo rin siyang gawin. Okay? So, yan. Pwede nyo i-copy, no, kung ano yung meron dun sa online. Yan nyo lang. I-paste nyo lang dito yung mga example. So, next natin is paano naman yung mga variables and data type.
no? Kasi programming language din 'tong PowerShell. So, paano dapat yung behavior ng mga variables. Okay, so maglagay ako dito nung nagawa ko na. So, ito yung mga example niya. Okay, so kapag mag-generate siya ng string, ganito, no? Ng integer, ng boolean, o kaya ng list. Ganyan siya. Alright. So, next is yung ating mga conditional statement. O, sige, statements. So, ano yung first natin? Yung ating if-else statement. So, paano magbe-behave ang ating PowerShell if-else statement. So, meron na example. Open na lang natin. Okay. So, pansinin nyo guys, no? The more sharp, no? Ibig sabihin nun, the more na mas related siya dun sa previous na header natin. So, kung ito yung tatlo to, header to, sabihin to say, yung kasunod na header natin na 4 naman yung sharp, related siya doon. Okay? So, ganun siya. Next is if else if tsaka else statement. So paano naman pag ganito? So meron din na example niyan. Possible na ganyan, no? Tapos next, paano naman yung switch statement? Okay, switch statement natin. Ganito dapat yung ating switch statement. Okay? So next natin, so tatlo, paano ang ating looping statement? So, sa looping statement, meron tayong for loop. Okay, so ano yung tsura ng for loop natin? Ganyan. And then, meron din tayong for each. Okay, so sa for each, ano naman yung example ng ating each. And then, kung gagamit man siya ng while, ano naman yung itsura ng ating while. Okay? And then, syempre, bibigyan din natin siya ng capability to write functions. So, paano naman kapag functions? Kapag functions, ganito natin papagawa sa kanya. Yan. Okay? So, those are the simple syntax na pwede natin gawin. So, maglagay tayo dito ng konting rule na dapat sundin ng ating coding agent. So, nagbigay na natin yung ating example ng simple syntax. So, let's put a rule here, or rules. So, sabihin natin dito, use PowerShell 5.1 instead of looking for PowerShell 7.0. Okay? Yung 7.0 kasi, hindi pa siya out of the box, no, sa mga Windows operating system. I'm not sure, pero baka kasi yung iba, kung meron man, pwedeng mag-default dito. Pero as much as possible, yung script na gagawin natin, let's default it to 5.1. Kasi yung 5.1 sa lahat ng Windows, no, is available siya. Mapa Windows 10 man siya or Windows 11. Okay? So, kaya nilalagay natin yung constraint na yun. So, mag-default siya to 5.1. Kasi ang alam ko ata yung PowerShell 7, kailangan mo pa ata ng .NET Framework dyan. At yung .NET Framework, it's something siya na kailangan mong install. Yung PowerShell 5.1 kasi wala na. Out of the box na Windows, yung fresh install ng Windows, meron na yan. Okay, so next, use this skill when the machine is running Windows OS. So, nilalagay natin yung ganito. Tapos sabihin natin, strictly follow the simple syntax when generating the code. Ayan. So, nilalagay natin to para talaga maging concise siya, no? And usually, kapag ganyan na very strict yung gusto natin, o dapat mag-follow yung agent natin, minsan, nilalagay natin ng bold, ina-emphasize natin.
no? So this is how you emphasize a certain text dun sa markdown file natin, no? By tawag dito, by uh, quoting it, no? Or parang ilalagay natin siya sa loob ng double asterisk. Okay, so naka-bold tong text na to sa markdown natin. So save natin siya. Okay? So kaya nandito rin yung rules sa baba, guys, no? Kasi ang idea diyan is if you remember pa yung mga discussions natin, no, yung first, yung tawag dito, yung loss in the middle natin na idea, kung saan yung AI agent natin mas na-remember niya yung simula saka yung huli. Pero yung anything in the middle is something na kapag napuno yung context window niya, nakakalimutan na nila. So, kaya yung rules nilalagay natin is either sa taas or sa baba kasi yung context na yun yung pinangahawakan natin. 'Di ba? So, if you want na maging very visible tong rules, so it's either sa simula mo siya ilagay or sa baba. Okay? So, save natin to. So, that's our PowerShell script. So, sa Bash naman, so, i-copy ko na lang, guys, no, yung nandito sa akin. So, anyway, i-build ko muna yung example of simple syntax. So, below are some, ayan. So, para consistent siya dun sa ating. So, i-copy ko na lang to kasi meron na akong sample ng mga yan. So, I can just copy-paste it all. Then, paste natin dito. And then, maglagay din tayo ng rules. No? Ano? Yeah, rules. Rules ba nilagay natin? Yes. And then, I think it's something na the same din siya, no, with PowerShell kanina. So, dito naman, use the skill when the machine is running Linux and then strictly follow yung skill na to or yung simple syntax. And then last natin yung ating PowerShell, yung ating zero shell. Example of simple syntax. So below are your, oh no, hold on. So let's make it that can be used in the, okay, so ganun yan. Okay, tapos copy paste ko na lang din. So like I said, no, parehas lang yung zero shell in a way. So most probably, yung simple syntax natin are identical sa tawag doon, sa bash. So okay lang 'yan. Okay lang 'yan. As long as kasi wala naman talagang halos pinagkaiba yung dalawang 'yan. Mostly talaga. Para lang makita natin na ginagamit ng tawag dito, ng agent natin itong skill na to if Mac yung ating operating system. Okay? Alright, so na-build na natin yung ating mga skills, yung ating mga capabilities. Okay, so now is to build naman yung ating command. Kasi ilalatag natin yung mga tawag dito, yung process kung paano gagawin ng agent natin. So we can collapse this and mag-focus tayo dito. No? So like I said, no, kailangan natin ma-identify kung ano yung operating system. So sabihin natin dito sa step 1, check first the operating system of the current machine and load the appropriate skill. So, paano natin ilo-load yung appropriate skill? So, sabihin natin ito if Windows load. No, so, ito dito specific natin nilo-load yung skill. So, ganito natin gagawin siya. So, name, ano yung pangalan ng skill natin? So, that's PS generator. Okay, so PS generator. Okay? Ayan. So, parang load skill, tapos ano yung pangalan ng skill? Okay? So, copy-paste natin to para naman sa iba. So, if Linux, and then if Mac OS. So, dito, we're loading bash, and then dito, ZSH. Okay? So, yan yung first step natin. So, step 2.
anong gagawin natin? So, create parameter for option to install. Okay? Kasi kung halimbawa nag-diagnose tayo, no, na parang na-diagnose natin siya na parang may mga tools na hindi naka-install. So, pwede nating i-run ulit yung script pero magkakaroon tayo ng option to install naman siya. Okay? So, yun yung idea natin. Next step 3 natin, ano yung kailangan gawin? So, sabihin natin dito, create variables for tool listing and for for pass and fail flag. So, ano yung idea natin dito? So, idea nito, kaya natin nilagay itong step na to, no, is pinag-iisipan na natin kung ano yung magiging itsura ng code natin. Okay? So, nandun na tayo sa aspect ng code. So, syempre, pag inisip natin, kung tayo yung gagawa ng script na to, so, ang idea dyan is, kailangan natin mag-create ng mga variables. So, ano yung mga variables na yon? So, una, yung list ng mga tools na gagamitin nyo. No? So, dito sa agenda natin, ito yung mga tools na yon. Okay? So syempre, yung AI natin, no, depende sa magiging prompt mo, siya na bahalang maglista ng mga tools na yon. Tapos kailangan din natin mag-create ng variable for pass and fail kasi later on, itatali natin kung ilan yung mga nag-pass, ilan yung mga nag-fail. Okay? So nasa code aspect na tayo dito sa step 3. So yung ating step 4 natin, so ito na yung mas detalyado natin, no? Dito kailangang mangyari doon is display tool check script message, then loop through all the tool list, no? So ideally, kung meron kang list ng tool na i-check mo, so tama nga naman, no? I-display natin yung script message, no? Yung kunyari nag git version. So i-display mo dapat yung version, no? Nung git mo kung meron man, 'di ba? And then i-loop through niya yung lahat, no? So magkakaroon ka ng looping statement diyan to loop lahat ng mga scripts mo or lahat ng mga tools mo. And then next is while running the loop, so sabihin natin run check version for each tool, 'di ba? So during the loop, magra-run ka ng check version doon. Then after that, if check failed, so install the tool. Diba? So kapag nag-fail siya, install natin. Pero syempre, hindi niya i-install agad yun, not unless we give an option to install it. Okay? Pero pag niran mo lang yung script without the option to install, di-display lang niya yung fail message. Okay? So now, ito yung ito yung 4 step na kailangan gawin ng agent natin. Pero along the way, we need to have rules, no? Na most probably, pwedeng tingnan muna ng agent natin, no, before we run anything. Okay? So, unang natin gagawin dyan is that unahin niya yung node. Check node first. Kasi ito yung parang pinaka-runtime natin. So, kailangan mauna siya kasi dependent dito yung ating NPM. Kasi baka mamaya, iuna niya yung NPM, mag-fail. So, laging fail yon kung walang node. Diba? So, that's why iuna natin lagi during the check if merong node. Ngayon, kapag nakita niya na walang node, syempre, automatic mag-fail yung ating NPM. And then, by the next run ng tool check natin, i-install natin. Okay? So, next na rule na check natin is check if the current tool is NPM. Then, if fails, resolve the blocking issue by giving permission to run script. Okay? So, something siya guys no na encounter natin, especially if you're using Windows, na minsan kapag nag-run ka ng npm -- version sa terminal, sasabihin niya na parang wala kang permission or hindi na nag-exist daw. Kasi by default, itong npm, this is a PowerShell script kasi sa Windows. So, ang mga PowerShell script by default is hindi na-allow ni
windows na mag-execute. So, you need to bypass or give permission sa session na yon or sa terminal na yon na i-bypass yung rule na yan ni Windows. Kay Windows to yung rule na yon. Okay? So, that's why nilagay natin dito. Kasi kung if ever na mangyari siya sa ibang operating system, hindi natin alam kung ano yung command na gagawin. So, that's why kapag nag-fail yung NPM natin, and ang issue is about blocking, no, walang permission. So, we need to give permission dun sa script na yun. Okay? Alright, so next is another rule, no, is when tool is installing, no, display the log on screen to identify the progress or if installation was completed. Okay? So, sabi dito, when tool is installing, display the log. So, kailangan natin malaman yung logs kung ano yung nangyayari. Diba? Kasi kapag nag-install tayo kunyari ng NPM, so makikita natin doon kung ano yung ginagawa. Kung nag-install man tayo ng Git, so makikita natin kung ano yung ginagawa. So, that's why kailangan natin i-display siya doon sa terminal natin. Alright? So, next. So, ito, bibigyan natin siya ng name, yung file name. So, file name should be tool check with appropriate file extension. Okay? So, ano yung mga file extension na yon? So, kapag PowerShell, so that's PS1 or PowerShell. And then kung bash, that's .sh. So, that PS1 sa PowerShell. That's for bash and zero shell. So, zero shell kasi that bash yan. Okay? Alright. So, actually, what I did here, guys, no, is naglagay ako ng backtick. No? In-enclose ko sa backtick. Kasi ibig sabihin yan, absolute tong text na to. Okay? So, actually, pwede rin natin lagyan yung node natin ng backtick. Kasi absolute yung mga names na yan. No? So, kailangan very exact ang ibig sabihin natin doon. So, next, use color coding if possible. Yan, if possible. Tapos, follow this logging display. Ayan. So, meron din tayong sinusundan na display. No? Baga parang, ito yung expected na makikita natin on screen. So, meron na akong ginawa dito. So, we can just copy it. Okay. So, in-enclose ko siya sa text kasi these are text file or text ano siya. Text lang siya. Parang ganun. Hindi siya command or what, no? So, follow this logging display. So, ito yon yung sa baba. No? So, parang tool check script. Sorry. Tool check script. So, kapag checking ng tool, ganito makikita natin. Kung pasado siya, okay, so available, tapos makikita natin version. Tapos checking tool, kapag may error, so lalabas yung error message. Pag installing naman, so yung log makikita natin dito. And then sa huli, kung ano man tool yun, installed siya. Tapos sa baba, we have a summary, summarization ng mga na-install tsaka na-failed. Okay, so save natin to. So basically, yan yung ating command. Okay, so na yung ating command. So now, actually, pwede na nating i-run to even without our agent kasi we can use yung built-in and then even without this agents.md. No? Kasi very specific naman itong gagawin natin so we can leave that empty. So try natin, no? Try natin muna ng empty tsaka wala muna tayong agent but we're using the default agent ni default agent ni OpenCode. So for this permission, okay, so for this guys na yung OpenCode, delete ko muna siya. No? Later on na natin i-polish yung ating workflow. Pero yung pinaka-basic na kailangan nating magawa muna would be yung command and yung skill.
So, kung gusto pa natin bigyan ng total control yung ating workflow, so puwede natin gamitin yung mga, tawag dito, yung mga ibang part ng ating open code like yung agents tsaka yung agents.md tsaka yung agent folder natin. So, for the meantime, empty lang muna natin siya kasi yung pinakakailangan natin is 'tong dalawa, yung command tsaka yung skill. Ngayon, I think I need to remove itong dalawang file na 'to kasi baka basahin siya ng ating agent. Okay, so ayokong magdagdag ng, bloat dun sa workflow natin. So, I want to remove this 'no. So, gano'n guys 'no, kapag may mga, um, files kayo na alam niyong hindi kailangan ng inyong workflow, make sure na alisin niyo siya. Pero puwede naman siyang itabi somewhere 'no. So, kunin ko siya tapos, ano nga ba 'to? Ayan. So, AWD demo. So, kunin ko 'tong mga 'to para lang hindi siya makagulo. Okay, so dito ko muna ano na, gravity. Saan ko puwede ilagay? CD? Yeah, here sa CD na lang. 'Yan, sorry. So, at least wala siya, 'yan. So, baka makagulo siya 'no. So, to open yung ating, tawag dun, yung ating agent 'no. So, make sure lang na-install yung open code. So, to check, open code dash dash version. Okay, so meron akong installed na open code dito. So, kung hindi pa install yung open code niyo, so you can use npm install dash g then open code dash AI. Okay? So, we can use npm 'no to install open code globally. So, puwedeng ganyan. So, dito ni-reinstall ko lang siya. Tingnan ko baka ma-update. So, baka merong, latest version for this. Hintayin lang natin, ayan. So, we can open code dash dash version. Ayun. So, merong patch version na na-update. Okay? So, 1.17.18. Alright. So, ngayon naka-target na siya dun sa aking folder. So, AWD demo. So, we can just type open code. Okay? So, magre-load yung ating open code. Alright. So, medyo malaki siya. Sorry. So, we can just reduce, ano ba 'to? Ayaw. Ayun. So, i-ano ko na lang kasi medyo weird. Although okey lang 'no, so wala namang hindi makita na details 'no. So, anyway, so i-keep lang natin na maliit yung ating window. So, the idea here guys 'no, kaya ko siya nilabas yung open code, kasi mangyayari diyan kapag puwede ka naman dito mag-open code. The problem here is that may mga command kasi sa open code na parang nagko-conflict with VS Code, okay. So, para lang medyo separate yung process 'no, nung execution, ang ginagawa ko na lang is nag-i-spawn ako ng terminal outside. Okay, pero kung gusto niyo puwede rin naman dito. It's up to you guys 'no, preference niyo 'yun. Pero para sa'kin kasi, gusto ko na parang separate siya in a way, okay. Kasi dito, yung terminal dito sa, VS Code para 'to sa pag-run ng mga server natin. So gano'n ko siya nakikita. Pag-run ng mga server tsaka pag-install ng mga dependencies. But anyway, during the coding session 'no, so usually nasa separate window siya, like this. Alright, so ito yung open code. So makikita niyo 'no, by default yung agent natin is yung build. So you can press tab para mag-change siya ng, agent. So ito yung plan, okay. So dalawa yung built-in natin. So like I said, puwede kayong mag-create ng sarili niyong agents if you like 'no, pero yung default ni open code ayan, build and plan. Tapos, first thing na gagawin niyo diyan, kung meron kayong subscription 'no, for example sa GitHub, sa Codex 'no, through ChatGPT, and then kung ano pa yung mga ibang subscription niyo, puwede niyong i-add dito. Lalakihan ko na nga 'to, ayan. Kasi you can press Control P para lumabas 'tong window na 'to, and then you can connect your provider, 'no. So, connect your provider.
So, dito pwede mong piliin kung ano yung mga provider mo. So, sa akin kasi meron akong Copilot, so naka-link na siya dito, and then meron din akong Zen, tsaka OpenCode Go, 'no. Pero ideally, puwede naman kahit anong mga provider. So, 'to kung meron kang Claude API, hindi yung subscription, so puwede rin dito. Gano'n din kay Google, and then the rest din, 'no, kung ano pa yung mga meron kang, subscription, puwede mo ilagay dito. Okay, so alright. So, after that, pagka okey na yung provider mo, nakapasok ka na, 'no, so via ano 'yan, ilalagay mo diyan yung API key mo for sure. So, after that, control P ulit, and then you can switch model. Okay, so switch model, sa case ko kasi, since I have Copilot, so I'm using Claude Sonnet for this, pero puwede kayong gumamit ng any model dito, 'no, depende sa kung ano yung naka-connect. Pero yung mga free model agent ni, tawag dito, ni, OpenCode, puwede rin naman, 'no. Siguro gamitin natin 'tong ano, 'tong Big Pickle, if you like, 'no. So, free naman siya. So, para ma-test din natin yung capability niya. Kasi kung hindi maganda yung output niya, we can, use yung subscription ko, okay. So, first okay, so after that, before pa natin i-execute siya guys, 'no. So, we see yung mga model. So, gusto naman natin makita yung ating mga agent, 'no, agent, yung ating mga skill. So, yung skill naman natin, we can look for that. Type niyo na lang skill, ayun. So, skill, and then makikita niyo dito yung ating skills. Yung skills natin, optimize, open code, customize open code, find skill. So, hindi nag-load yung skill natin. 'Di ba may ginawa tayong skill? This one, baka parang hindi siya nag-send. Interesting. Hindi lumabas, okay. So, buti na lang, 'no? So, we can close this one, and then try natin ulit i-open. Okay, so sa aking terminal, code natin, hindi lumabas, eh. So, yung dalawang skills na nakita niyo, yun yung mga default ni, open code, 'no? Find skill tsaka customize. Ba't wala? Dapat meron ditong bash. Wait lang, Hmm. Alright. So, ni-remove ko muna guys, 'no, yung mga, files na hindi natin kailangan, like yung agent folder dito kanina, 'di ba may ginawa tayong agent folder. So, later on na lang natin explore yung, iba, 'no. So, ang goal lang muna natin dito is mapakita ko sa inyo yung paano i-execute. Kasi ito yung parang pinaka, required, 'no. So, anything na beyond this, like yung paglalagay ng agents, tsaka yung paggamit ng agents.md, so something siya na para magbigay pa tayo ng more control dun sa workflow natin. Pero we can run yung workflow natin ng ganito muna, skills plus command, okay. So, ni-remove ko muna yung mga yon. Tapos, ang problema, 'no, kung bakit hindi lumalabas yung ating skills is that, hindi natin siya nilagyan ng front matter, okay. So, yung front matter, like I said, yun yung metadata na magbibigay ng details regarding dun sa ating skill. So, kailangan siya ng ating open code para mabasa yung skills na yun, okay. Kaya hindi siya nababasa. So, to do that, balik tayo dun sa mga skills file natin, and then dito, mag-add tayo dito ng front matter. So, front matter, yung name natin, dapat yung name is parehas dun sa folder name natin. Okay? And then description is that skill that generates a bash. Yan na lang. Diba? O yan na lang. Ilagyan na natin. Okay? So, basically, for skill, ito yung pinaka-required. Yung dalawa lang. Name tsaka description. And then the rest,
yung mga nakikita nyo like version, I think. So, mga optional lang yun. Pero yung pinakakailangan natin para lang ma-recognition ng agent natin is itong dalawang to. Okay? So, para naman sa PowerShell, we need to add front matter here. Name. So, this PS generator. And then for the description, a skill, a skill that generates, it generates, okay. Ayan. In-autocomplete na lang natin. Last, name, ito naman ZSH generator. So, yan. Okay. Alright, so may front matter na yung ating mga skills. So, next natin bibigyan ng front matter would be yung ating command. So, dito sa command, kahit di na natin ilagay yung name, basta we put the description. So, yung description niya, so generate script for the current machine to check installed development tools. Okay? Ayan. So, save natin to. Okay, so we can open again yung ating open code. No? So, may mga ginawa tayong changes, guys. Diba? So, kung ganyan na naka-open yung open code nyo, hindi nyo agad makikita yung changes. No? So, pag nag-skills tayo dito, hindi nyo pa rin makikita. So, para makita nyo ulit siya, o para makita nyo, you need to terminate yung open code. So, by pressing Ctrl C, namatay yung ating terminal. Anyway, sa akin lang yun. No? Hindi naman usually ganun siya. So, basta i-Ctrl C nyo lang siya para balik sa ganito, and then open code. Para ma-reintroduce or mag-ano siya, tawag doon, ma-load niya yung mga skills na yan. Okay? Alright. So ngayon, when we, ayun. So may na-generate na node modules kasi that's for open code. Open code nag-generate ng node modules na yan. Okay. So yan, may mga package.json din. Okay? Anyway, so these are files na generate ni open code when we initialize it. So kapag nag-control P ka dyan and skills, so yun, lumabas na yung mga skills natin. Okay? Yung command naman, so pag i-execute natin yung command natin, so that slash and then generate script. So slash, ang tawag kasi natin dito no is slash command. So commands lang siya dito sa open code pero slash command yung ideal na term niya. So to trigger yung ating command, so slash generate script. Okay? So dito natin ibibigay yung prompt natin no, para ma-generate yung ating script. So we need to go back dun sa ating wait lang So na yung agenda natin kanina. Ayan. So balik natin yung agenda natin. So ang agenda natin dito is to check itong mga tools na to. Diba? Check yung mga tools na yan. So sabihin natin sa prompt is that generate script to check my development tools. So these are the development tools I'm using. So ano yung una? Sabihin natin git node npm open code and spec kit. Itong spec kit bigyan natin ng konting context, no? Kasi baka something siya na hindi niya agad makita. So we need to be very bigyan natin ng context yung AI. So spec kit is a spec driven development framework that I will be using later in the project. Okay? So, ayan, bigyan natin ng konting context kung ano yung spec kit.
Baka mamaya mag-imbento siya kung ano yan, right? So, yan yung ating prompt. Inisyu natin siya sa ating generate script command using ating build agent. So, after that, ito yung model natin, yung default na free model ng OpenCode, and then can enter. Ayun. So, mapapansin nyo agad dito na sa simula, ito yung laman ng ating command. Diba? So, yan yung prompt ng AI natin. Tapos sa baba, ito yung ating query, ika nga, no? Tapos sa baba, kung makikita nyo, ayun, yung skill na na-trigger is yung ating PS generator. Okay? So actually, if you expand yung thought, makikita nyo dyan kung ano yung thinking process ng AI natin. No? So the user wants me to generate a script to check their development tools. Let me follow the steps. So one, check the operating system. It's Windows from the environment info. Na-check niya. Load the appropriate skills. So PS generator, since it's Windows. Generate the script with the specified format. Parang magkadikit, walang tuldok. Format. Let me first load the PS generator skill since we're on Windows. No? So, yun yung thought process niya. So, dito, now I need to create a PowerShell script. No? So, let me create the script following rules. So, check node first, then tools to check. Okay? Use color coding, and then follow specified logging display format. Okay? So, let me generate the script. So, ito yung script. No? So, partial pa lang to sa unang kita natin. So, di natin alam kung nirefactor niya yan or what. So, the script has been created. Let me verify it by reading it back and then run it to test if it works. Okay? So let me verify if it works. Ayan. So, sinubukan niya. No? So, na-create na yung tool check natin, which is this one, and then verification. So, ito yung command, no, na ginawa niya o yung initio niya. Oops. Sorry. Ay, medyo nagbago. Nagbago yung itsura. May mali ako napindot. Anyway. So, yeah, makikita nyo, ito yung outcome. Alright? So, sabi, spec kit daw is not installed dito sa test natin. So, that's fine. No? Yun nga yung purpose eh. Diba? Yun yung purpose natin. So, now, well, actually, ang ginawa niya rito, no? So, nag-fail doon sa spec kit and then, in-install niya. Okay? Although, wala tayong nilagay dito na installing. So, dapat hindi niya in-install. Interesting. Anyway, script created and tested. So, it checks node first, get npm, blah, blah, blah. The spec kit was missing but got auto-installed. You can rerun anytime with blah, blah, blah. Alright, so tingnan natin yung na-generate na code. Okay? Close natin to. So, nasunod ba yung mga gusto natin? So, sabi natin, mag-create ng variable. Diba? Nag-create niya. Tapos, ang una niyang ginawa, nag-display ng tool check screen. So, good. Tapos sabi natin, i-loop through yung lahat ng tools. So, tama naman. Meron siyang for each loop. Okay, ito sa baba, nandun yung summary natin. So, good siya. Alright, so now, meron siyang try-catch dito. Kasi ang idea dito, doon sa mga if statement natin, if mag-fail dito, mag-fail yung execution, like this one. Kapag nag-fail yung execution, ang mangyari, babagsak tayo dito sa catch. Okay? So, dito sa catch, ilista niya yung mga fail na installation. And then, meron tayong installation agad. In-install na niya agad dito. Okay. Okay. So, meron na siyang installation dito. Alright. So, medyo hindi nasunod ng konti. Maybe because of the capability rin ng model. No? Kasi we're just using yung small model na free. Kasi wala ditong option, no, to specify, no, yung install. Dito, ang sabi natin, create parameter for option to install. Kung tingnan natin yung script natin, wala.
So, dapat meron yan ditong parameter. Dapat meron yan dyan ganun, no? Yan. Dapat may ganyan yan dyan. So, wala. Alright. So, well, actually, we can use other model, no, for that. So, inano natin, ini-inspect lang natin yung output, no, in this case. So, although okay siya, pwede nating i-run siguro. Try it, no? So, that tool check PS1. Ayun. Actually, installing spec kit pero wala siyang installation talaga doon. Tama. Installing spec kit, npm install, so mali to. Okay? So mali to. Walang npm installation sa spec kit. Okay? So iba yung tool na gagamit natin for the installation. So mali to. Anyway, so dito siya nag-imbento. Dito siya nag-imbento. No, kasi for the rest, like, let's say, kailangan, ano ba yung mga tama dapat? Ito yung installation. Actually, wala siyang tamang installation method, no? Oh, messaging lang siya. Messaging lang yung ginagawa niya. Even this one, ito tama to kahit pa paano. Well, mali pa rin. Kasi dapat opencode-AI siya. Okay? Kasi itong spec kit wala to. Nag-imbento siya. Nag-imbento yung AI natin. Anyway, so hindi ganun kaganda. Although na-check niya at least yung basic, pero hindi yung pinaka-intended outcome natin. Okay? So, close natin to. Open natin ulit yung terminal. And then, let's try other model. Okay? Let's see. And, try natin ibang model. Siguro, let's use yung DeepSeek, no, na free. Yan. So, pangit yung model na yan. So, alam nyo na kung ano yung iwasan yung model. So, wag yung big pickle. Switch model tayo. And then, let's use yung free na DeepSeek. Okay? And then, let's use the same prompt, guys, no? So, paano natin kukunin yung same prompt na yon? Open nyo lang yung inyong terminal, switch session tayo. So, ito yung session natin kanina. Okay? Tapos, what we can do is to copy yung prompt na to. Okay? Kasi nasa big pickle tayo eh. Diba? So, wait lang. Copy message to clipboard. Yun. Anyway, close ko lang muna to guys, no? Kasi ang pangit nung ko eh. Ang pangit nung terminal ko. Wala kung bakit. Anyway, ang kokopyahin ko lang naman dito guys is yung ating, yung text message. Alright? So, open natin terminal again. So, dako ulit tayo doon. Okay, so open code. So, i-retype ko na lang. Kasi medyo weird tong aking terminal. Hindi gumagana yung mga copy-paste something. So, i-retype ko na lang. So, we're just using DeepSeek na, no? So, sabi natin dito, generate skill to check my development tools. These are the development tools I'm using. So, git, node, npm, code, and spec-kit. Spec-kit is a spec-driven development framework that I will be using later in the project. Okay? So, tingnan natin. Yung pinaka goal dito is yung sa spec kit. Tingnan natin kung ma-install niya ng tama or yung code para sa installation is magagawa niya. Okay? So, tingnan natin. Alright. So, natapos yung process natin. No? So,
we use DeepSeek for this, no? And then makita nyo, 1 minute, no? Halos 2 minutes yung, dito, yung process, no? Bago na-complete. Pero compared dun sa kanina natin, yung sablay na implementation, so it only took 21 seconds para magawa siya. Although mali-mali, no? Hindi nasunod yung ating rules. Pero tingnan natin yung quality ng sa DeepSeek kasi medyo mas mahaba yung thinking process niya, no? So scroll up natin a bit. Okay? So yung naging thinking process niya is actually almost the same with Big Pickle kanina. So dito, chinek din niya yung platform natin, okay? Tapos create parameters for install option. So kanina hindi nabasa to ng Big Pickle, 'di ba? Even this one, no? Actually itong 4 na procedure na to hindi nabasa ni Big Pickle. So tingnan natin yung analysis niya kanina. Tayo doon. Ito. Ayan, no? So sinabi lang niya dito, check the operating system. Okay, good. Load the appropriate skill. Okay, create a script with the specified format. Let me load blah blah. So iba yung thinking niya, no? 3 lang. 3 tapos saan niya kinuha to? No? So mukhang hindi ito galing sa ano natin sa command, which is compared dun sa ginawa ni DeepSeek, alam niya na galing sa command itong o galing sa command yung ating instruction. Okay? And after that, so ito yung mas mahaba, no? So ginawa niya. So parang ang plan is to check blah 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 OS. Ayan. So create parameter for option to install. So maybe dash install. Good, no? So create variables for to listing, flag, and etc. So display to blah blah. Tools to check. So din-display niya. Okay? Tapos yung rules natin, ayun. So nakuha niya lahat. So hindi nakuha lahat ng Big Pickle kanina, even yung file name. Although tama naman yung file name na na-create kanina. Tingnan natin. Tapos let me write this script. Ayun. So ito, another point na specify niya. So for spec kit, I need to think about that spec kit is. So the user mentioned spec kit is a spec-driven development framework. It might be an NPM package. So let me check actually. I should just try to check if it's available as a command. And if not, install it. Since it's a spec-driven development framework, it might be a CLI tool, possibly an NPM package. So let me assume it could be installed via NPM or as a standalone tool. The user didn't specify how to install it. So dapat binigay pala natin. So para medyo mas less yung thinking niya. Okay? So I'll try to check it as a command, and if not found, try to install it via NPM. So actually, let me think more carefully. Spec kit could be an NPM package. So malito, wala tayong NPM. Okay, so let me just handle it by writing to find it as a command, and if not, try installing it via NPM since that's a common way to install CLI tools. For OpenCode, it could be installed via NPM as well, no? Or via other means. Okay, so doon siya nahirapan actually kay OpenCode and SpecKit kasi it's something siya na medyo kakaiba yung dapat na installation niya. So we need to specify that, no? Sige, so ito yung buong, ayan, so makita nyo meron siyang iteration na ginawa, no? Kasi baka may nakita siyang mali sa coding niya. So, ito yung the rest of that. So, ang kailangan natin makita would be lang ha. Ang haba. Haba na ng thinking niya. Ayun. Alright. So, check tool. So, meron tayong dash install for that. So, nakuha niya. So, if npm fails at attempt set execution policy fix automatically. Okay? So, tingnan natin yung code. Okay? So, ayun. Yung expect natin na install. Tapos, yung ating mga tools. Okay? So, sa tools naman, so tama din to na meron siyang ganyan.
Pero dito, meron tayong if statement. Actually, for loop siya. Tapos meron tayong if statement kung yung command is successful or not. Okay? Tapos, i-display natin dito na pass siya. Or else, not installed lang siya. Okay? Tapos, dito meron tayong condition dito. If not okay yung tool, tapos if yung tool is NPM, so resolving execution policy for NPM. So, ginawa niya execution policy. No? Tapos, i-retry niya yung checking no, ng NPM. Okay? So, ito yung edge case na ginawa natin. Kasi kapag yung NPM hindi nag-run, so mag-resolve siya ng, tawag dito, resolve niya dapat yung execution policy. Pero kung halimbawa sa Mac to or sa Linux, hindi natin alam kung ano yung gagawin niya. So, kaya nga maganda matest din natin to sa ibang platform if consistent siya. So, ngayon, if merong install na parameter, so ito yung gagawin niya. So, i-install niya. So, ang pinili niyang way to install it is via Winget, which is native to sa Windows. So, si Node may Winget, okay, NPM, meron siyang way to do that. Sa dalawang to, so medyo mali siya. Hindi nila magagawa to. Or I mean, mali assumption. Okay? So, siguro may kulang doon sa prompt natin to give or to provide the proper way to install yung open code natin and yung spec kit. Okay? So, idea dyan, you can delete this guys, no? You can delete this. Itong kagandahan dyan eh. Yung code is so cheap na pwede natin i-delete yung code and we can start over again. Okay? So, ngayon, ikakopy natin yung same na prompt but this time, pwede tayo mag-create siguro ng new session. So, you can just /new dito sa terminal para sa new session. And then, generate script ulit tayo. Pero this time around, ibigay natin yung proper way to install yung spec kit. Okay? Tsaka yung open code din. So, copy natin to. And then, i-paste natin. Actually, huwag na lang. Baka mamaya masira na naman. So, i-type na lang natin. So, generate skill to check my development tools. So, these are the development tools I'm using. So, git, node, npm, ano ito? Node, npm, open code, and spec kit. Okay? Sige, ganito na lang guys. I-skip ko na lang yung spec kit siguro. Hanggang open code lang tayo. Kasi mangyayari, we can run this generate script ulit, no? Once na nandun na tayo kay spec kit. Okay? So, i-constrain muna natin dito yung demonstration na ito lang muna yung i-check niya. And then later on, once na nandun na tayo sa spec-driven development, we can rerun ulit itong workflow na to para i-adjust. Okay? So, this is how you install open code. Use npm. So, npm install -g opencode-ai. Okay? Sige. So, fire. So, ni-skip muna natin yung spec kit guys kasi medyo mahaba yung process nito eh. No? And medyo lumampas na tayo ng time kasi ang goal ko lang sana is almost at least an hour lang yung video. But anyway, after this, now we can end the video and then yun nga, we can expand pa yung oops, hold on. So, big pickle ulit yung model natin. Sorry. Let's try it again. Which model tayo? Model, ito gamitin natin. So, generate script. Generate skill. Ay, sorry. Generate skill, sorry.
You know what? Balik tayo dun sa model. Ay, sorry, sa session. Ito ba yon? No. Yeah, this one. Sorry guys, hold on. Generate script in this scale. What is spelling to? Anyway, so open the terminal again. Okay, so open code. Ayan. Kasi big pickle yung naka-default. So generate script. Tapos, sabi natin generate. Sorry, script. Check my development tools. These are the development tools I'm missing. Git, node, npm, open code. This is how you install open code. Use npm. Ilagay na sa backtick, no? npm install -g open code AI. Ayan, so DeepSeek na. Okay, so let's wait for it. Okay, so mas mabilis siya. So mukhang na-cache yung ating tool check, no? Anyway, so we will talk about those no later on. Pero tingnan natin yung quality. So, nandun pa rin yung parameter. Okay. So, nag-create siya ng function para sa kulay. Alright. Pero ang goal natin dito is dapat pare-pareho yung ating outcome, no? Ang ano dito guys, ang idea dito no is that okay lang na iba-iba yung code na ma-generate. Okay? As long as dito, ma-achieve natin yung goal and at the same time, optimize yung code. Okay? So, regardless kung ano yung style na ginawa niya, walang kaso yon. Pero kung optimize siya and nagawa niya yung output na kailangan natin, good tayo doon. Okay? So, the same thing pa rin sa pag-install. So, we're using winget. So, winget pa rin. So, kung mapapansin nyo, iba na yung ginawa niya rito. So, parang nangyari, nag-if-else siya per tool, tapos sa loob ng tool, nandun na rin yung condition natin if kung fail siya or pass. And then kung i-install siya or hindi. Di ba? So, ganun yung ginawa niya. Compare sa last time na separate yung logic sa pag-check lang ng tool, separate din yung logic sa edge case natin, separate yung logic sa pag-install. So, dito pinagsama na niya lahat. Okay? So, pwede rin yun. Okay din siya na strategy. So, sa open code natin, tama yung version checking niya. And then yung installation natin is ganito na. Alright. So, good. So, ngayon, if we try to use it, so, let's say, ano ba? Parang ba yun? Ayun. So, that slash tool check ps1. Ayun. Okay? Makita natin dito yung version and what, no? So, anyway, yun lang naman guys, no? I think this is usable na on our end. So, later on, expand natin tong workflow natin. And then yung output na ma-generate natin sa tool check. Once na nandun tayo sa spec kit and the rest of the topic natin. Alright? So I think that's all. Nag-overtime na tayo. So thank you so much and see you on the next video.